Sa puntong ito, makakapanayam natin si Senator-elect Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator. Miss Susan, magandang umaga and thank you for inviting me sa inyong programa. Okay, Senator, mula Kamara, papuntang Senado, ano mga panukalang batas ang patuloy nyo isusulong? Ito pong uunahin ko na po itong pag-review sa National Rice Tarification Law kasi may problema ho tayo. Nawala na po yung mga NFA rice sa palengke. Inalis po yan dyan sa Rice Tarification Law. Gusto ho nating maibalik ang NFA rice sa mga palengke para affordable po ang mga bigas. Ilan lamang po yan sa mga batas. Nandyan din po yung uunahin din natin yung road rage po, yung pagpaparusa sa mga driver na masyadong mainitin ng ulo sa lansangan. Nariyan din po yung pagsasalang natin ng barangay standardization na salary. Lahat po ng mga opisyal simula po sa barangay captain hanggang sa mga barangay health workers ay bibigyan po ng mga sahod. Yan po ay ilan lamang sa mga naisip natin na isasalang po natin sa unang araw po natin pag-upo sa Senado. Okay. Senator, bilang baguhang senador, kung bibigyan kayo ng committee chairmanship sa Senado, anong komite ang gusto nyo hawakan? Gusto ko po sana ang social services or social justice na hawak po ngayon ni Senadora Amy, pero balita ko po, priority po ang mga senior, yung mga nakaupo na po at nagbabalik po si Senadora Amy. Kung maari po ay magva-vice chair na lamang po ako. Yun po yung nais ko po sana, Bisusan. Opo. At Senator, unang salang nyo sa Senado, may impeachment trial agad, ano? So, paano nyo pinaghahandaan ang pagiging Senator Judge? Sa tingin ko po, Miss Susan, may experience naman tayo, lalo na tayo ay galing sa media. Tayo sa media, pag meron pong idinala po na balita sa atin, o istorya, o scoop, o exclusive, lalo na pag ito ay paratang sa isang tao, ito isang anomalya, kagad po nating tinatanong po yung source natin, ano ba mga ebidensya, ano ba mga saan ba galing ito, meron ka bang katibayan, at pagkatapos po tinatanong po natin yung inaakusahan o yung istorya na totoo po ba ito? Ano naman po ang masasabi ho ninyo? So basically, parang ganyan din ho ang tingin ko. Kailangan ho natin pakinggan at makita yung mga ebidensya na dadalhin po sa korte ng prosecution. Ganun din po yung pieces of evidence at counter affidavit or statement naman po ng kabilang panig, ng panig po ni Vice President Sara para ma-review ho natin, matimbang po natin bilang judge kung sino po talaga nagsasabi na totoo, kailangan bang i-dismiss ang kaso o i-prosecute ang VP. So pag-aaralan po na mabuti kasi hindi po ito basta-basta, hindi po ordinaryong opisyal po yung isasalang po for impeachment. Ito po ang ikalawang pinakamataas na pwesto sa ating bayan, Miss Susan. Opo. Senator, at sinasabi, bakit hindi po kayo pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong Pebrero sa Kamara? Ano po yung naging dahilan dyan? Kasi po, magiging tainted na po tayo na alam ko pong aakyat po tayo sa Senado at magiging Senator Judge kung nanalo nga. At ito nga po, nanalo tayo. Kung ako po ay nagbigay na ng aking desisyon at sinabi ko pong yan po ay for impeachment, pumirma ho ako doon, tainted na ho. Bagamat di ko pa ho nakikita yung mga ebidensya naman ng kabila. Naririnig ko na po yung mga accusations dahil sa hearing sa Congress, pero hindi naman po ako bahagi po nung ika nga ng nagdesisyon dyan. So, hindi ko ho nakikita naman yung pieces of evidence or affidavit o yung mga ebidensya po ng kabila. Kaya, mahirap po magsalita na sasabihin natin guilty, hindi ko pa ho nakikita yung kabilang panig. Ginamit ko lang po yung pagiging journalist ko na gusto ko rin po marinig yung kabilang panig. Opo. At Senator, isa po sa mga kritisismo sa inyo ay parte kayo ng tinatawag na political dynasty. Dalawa kayong tulfo sa Senado at may mga tulfo rin sa Kamara. Ano po masasabi niyo tungkol dito, Senator? Pag meron na hong, actually si Senator Ping ay nangakong mag-file po siya ng isang panukalang batas ngayon 20th Congress para po dyan sa political dynasty. Kung yan po ay papasa na po at magkakaroon na po tayo ng batas, ako po mismo ay bababa sa pwesto, hihikayatin ko po ang aking sister-in-law at ang aking pamangkin na bumaba na tayo, hayaan natin isa na lamang. Kaya naman po kami ay, ako po tumakbo bilang senador. Gusto ko lang po, ika nga, madala sana ang tatak tulfo na public service po sa Senado, sa Sambayanan, at saka yung serbisyo ora mismo. Yun lang naman po. Pero kung meron na tayong enabling law na nagsasabi na kailangan isa lang po sa bawat pamilya ang makaupo
bababa po ako. Yan po yung aking gagawin, Miss Susan. Okay. Maraming salamat po, Senator-elect Erwin Tulfo. Isang magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga din. Ganda po, ma'am. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.